Bago ang oath-taking ni Senate President Escudero, pinagdebatihan sa Senado ang kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ng minorya, simulan na ito, habang si Senator Robin Padilla nais itong ma-terminate na walang paglilitis. May report si Joseph Moro. Sa kasaysayan ng impeachment na dininig ng Senado, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis. Sa Senate Resolution 1371 na inihain ni Senator Robin Padilla, ipinunto niya ang Senate rules na lahat ng matters of proceedings ay natatapos kasabay ng pagtatapos ng isang kongreso. At dahil mag-a-adjourn sine die na ang 19th Congress sa June 13, dapat daw ituring ng terminated ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero punto ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, lumalabag daw sa saligang batas ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bago nito, naghain ng mosyon ng minority bloc para simulan na ang impeachment proceedings. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi nang batikos sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan ng articles of impeachment na ipinadala ng Kamara noon pang February 5. Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Sa mosyon ni Pimentel, ititigil ang legislative business ng Senado para makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa ang mga senador na tatayong judge. Gagawa na rin sila ng trial calendar at saka ipatatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. Sunod, i-issuehan ng writ of summons ang bise. Sinagundahan ni Senador Risa Hontiveros ang mosyon. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Ang promulgation o paghatol kay VP Sara target sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. We can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over because it is not part of the Constitution. We can only interpret the word as enshrined in the Constitution. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros masyadong maiksi ang panahong sinasabi ni Tolentino. Sa mga simpleng civil case nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Tutol din si Senate President Chis Escudero sa minadaling paglilitis, pero buong Senado anya ang dapat magpasya sa schedule. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. There can be some delay as long as it's reasonable. Ang defense team ni Duterte binigyan diin na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte para gunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.